Nandito po ako ngayon sa C5 Extension dito sa Parañaque. Bali, dadaan pala tayo ngayong araw dito sa bagong flyover dito sa Quirino C5 Extension na flyover. Titingnan natin ngayong araw kung ano yung magiging feel natin, yung ano yung sitwasyon dito kung tayo ay dito dadaan sa flyover na ito. Nandito pala tayo ngayon dito sa may C5, itong makikita nyo may all homes. Dito galing ako ng SM Sukat. Bali, dito tayo dadaan kasi para ma-share ko at saka makita din ninyo na pwede na daanan dito sa C5 tsaka Quirino flyover. So itong babaybay natin ay C5 na to, dire-diretso lang to. Pagdating sa unahan, makikita na natin tong rampa ng flyover na sinasabi ko. Ang ganda pala dito sa C5 pag dito tayo dadaan kasi maluwag ang kalsada dito, naka 3 lanes. Sa may kanan ay may bike lane din. Kaya marami ding nagbabike dito pag Sunday at saka yung mga holiday na araw. Maraming nagbabike dito tuwing umaga. Marami pa palang mga bakanting lote dito sa may bandang kanan. Okay. Pero dito sa may bandang kaliwa ay may mga establishment na. So ito na pala yung rampa. Pagkakanan tayo dyan, sa ilalim yan ng flyover. Yan yung papuntang Quirino pa rin at saka papuntang Raputi pagkakaliwa tayo. So dito tayo sa taas. So, entrada pa lang, naka-double solid yellow lane siya kasi bawal mag-overtake dito. Maganda pala yung tulay, maganda yung pagkakagawa dito. Nakadalawang lane lang to, tapos nakapintura na, may mga warning sa sa gilid ng tulay. At saka may mga na rin siya, may mga street lights na nakakabit. Yan may makikita tayong mga poste. Di ko lang sigurado kung solar panel ba yan or solar ng mga street lights. So ito yung kagandahan, napakabilis pag dito tayo dadaan sa C5 Quirino flyover. Bago lang to binuksan. Guys, sa mga hindi pa nakadaan dito ay pwede nyo itong gawing alternatibo papuntang Las Piñas, papuntang Cavite. So dito sa unahan, papakita ko sa inyo, ito yung iba pang daanan pag pupunta tayo doon sa Puti. Yan. Unahan tayo konti. Oh no! Nabantay lang natin tong motor. Dito pa sa unahan. Yan. So ayan siya. Yung nakikita yung kabila, yan yung papuntang sa Puti, papuntang yung Las Piñas. Yung isa, pareho lang din yun, bali shortcut lang din yun. Dadaan lang tayo dun sa gilid ng creek. Pwedeng dumaan doon papuntang Las Piñas, papuntang Bacoor, papuntang sa Puti Road. Ito naman, titingnan din natin dito kung saan ito, hanggang saan ito, ano yung dulo nito. Makikita nyo, napakadami pang baganting lote dito, maluwag pa yung kalsada, at saka wala pang ganong sasakyan na dumadaan dito. Siguro hindi pa ito masyadong na-discover, pero alam ko marami nang nakakaalam sa mga daanan dito kasi yung lalo na yung mga taga Cavite kasi isa ito sa mga access road na mabilis lang daanan. So, malapit na tayo dito sa may dulo. Ito yung dulo pala ng C5 road pag galing tayo ng SM Sukat. Ayan, tuturo ko sa inyo. May daan din dito sa dulo na to. Papuntang sa Puti, papuntang Bacoor, papuntang Cavite. Medyo marami siyang paliko-liko pero ang kagandahan lang dyan kasi walang ka traffic, dire-diretso lang yung biyahe, hindi ka mag-stop kaya mabilis lang din kahit medyo paliko-liko siya papunta dun sa Puti Road tsaka sa yung barangay Talaba. Yan, pag kakaliwa yung nakikita nyo itim na sasakyan na kumaliwa, kakaliwa tayo dyan, dire-diretso na yan papunta na sa Puti Road. Okay. Sa likod nito, nakikita nyo yung bus, ay Cavitex na yan. Bawal na yung motor dyan dadaan. Kaya ito yung tatandaan nyo pag dadaan kayo dito sa area na to. Yung kalsada na yan, yung padiretso may malaking poste yan. Papunta yung Cavitex, bawal motor dyan. Pag naligaw ka dyan, may bantay dyan ng Cavitex. Pag naligaw ka dyan, pag nadiretso ka dyan, huhulihin ka dyan. Hindi ko lang kabisado kung magkano multa. Ito naman yung daan na to, ito yung papuntang Parañaque, Pasay at saka Asiana, Muwa. Pag nakasasakyan, dyan ka dadaan. Pero dahil nakamotor tayo, hindi tayo dyan pwede. Below tayo 400cc. Dito tayo kakanan sa daan na to. Ang ganda ng daanan dito mga kapwa natin kasi ang kalsada na to ay isa dito sa mga shortcut na daanan. Papunta dun sa nabanggit ko na mga lugar. Ito yun, karamihan dito dumadaan, mga motor, nakikita nyo, napakadaming motor. Mayroon din namang mga sasakyan, pero advice ko lang sa mga sasakyan, yung mga 4 wheels, pwede pa dito. Pwede din naman yung mga lalaki, pero mag-ingat lang tayo kasi
medyo makipot yung kalsada dito kasi ano lang to eh, parang service road lang ng Cavite. Di ko talaga alam kung ano ba to, service road ba to o sadyang ginawa. Ayan, dire-diretso lang tayo. Makikita natin sa unahan. Ayan, liliko lang, paliko kaliwa, tapos kanan. Lagpasan, huwag tayong dumiretso doon kasi walang daanan doon, dead end yun. Ayan, may nakita kayo, may mga ano, kaya naman pumasok yung trucks tulad ng truck na yun, o yung garbage truck na nanguli ka ng basura. So masaklap dito, may mga nakaparada na, ginagawa na rin nila ng parking, alam nilang maliit lang yung daanan. Itong kanto na to ay pwede tayong lumusot dyan papuntang Quirino, itong pakanan na to. Pero hindi tayo dadaan dyan, diretso lang tayo kasi doon yung pupuntahan natin sa unahan. Yan, diretso lang tayo. Makita nyo may mga bahay ni sa may bandang kanan, pero paunti-unti lang siya. Hindi ko alam kung mga squatter yan o may talagang may-ari sa lupa na yan. Yan, may mga warehouse pala dito dati. Oh. Itong makikita nyo yung laki ng mga bakal at saka yung mga yero na sira-sira na. Ngayon, napakahaba nito. Oh. Hindi ko alam kung anong warehouse yan. Sayang yung area na to. Pero pagkakala mo parang private yata to, may-ari. Ay, ginawa na rin car wash yung sa gilid, oh. Sa gilid. Yan, may nakaparadang mga sasakyan. Tigas din na mukha ng mga may-ari nito, ginagawang parking. Alam naman nila na maliit yung kalsada at saka daanan to, hindi ito sa kanila eh. Hindi ito para sa parking nila. Ayan, oh. Kaliwat kanan. May bandang kaliwa, napakaraming nakaparada. Oh no! Grabe naman tong mga tao to, itong mga may-ari ng mga sasakyan. Yan, diretso lang tayo. May makita natin may barangay. Yan, pero sa likod ng barangay, yun yung ginawa pa rin ano. Pareho lang din, ginawang paradahan yung kaliwat kanan ng kalsada. Sayang tong kalsada na to. Isa to sa mga the best na alternatibo eh, pag galing tayo Las Piñas sa Cavite. Kaso ginagawang parking yung kalsada, yung mahirap dito. Yan, may ano pala dito, may mga apartment. Wow. Apartment yata yan. Yan, diretso. Saka nilagyan pala din dito ng mga humps. Lalaki ng mga humps dito. Pag naka-motor tayo, tulad ng motor ko, kasi Mio yung motor ko, ay parang sasayad siya, yung ilalim. Yan. May mga ano pala dito, apartment na sa may bandang kaliwa. So, ang dami din nakaparada. Paradahan pa rin. Ayan. Yung iba naman nakasampa dyan sa gilid. Hindi naman sila nakadistract. Diretso lang tayo, titingnan natin yung hanggang saan to. So may bandang kanan, subdivision yata yan. Yung may malaking pader, private property din yan. Napakarami pang kalsada dito na hindi pa na-develop at saka yung mga area dito ay wala pa masyadong mga bahay, wala pa masyadong mga building. Pero ito, meron na rin ano, may nakatayo na rin dito, parang warehouse din. May pa kundi-kunti ng mga building. Hospital din yata ito dito sa may bandang gilid. Okay. Hindi ko natandaan kung anong hospital yan. Diretso lang tayo. Dandahan lang tayo dito kasi marami ding bata na mga naglalaro dito eh. Tatawid na lang pabigla-bigla at saka may mga aso. Maraming ano dito, mga bahay. Mga parang yero-yero lang, matagping yero lang siya. Itong area pala na to dati ay pwedeng kumaliwa dyan. Hindi ko lang alam ngayon. At saka ano yan dati, bakante yan dyan. Hindi ko alam kung madadaanan ba yan yung pakaliwa dyan. Dati ay nadadaanan yan dyan, yung area na yan o yun. Kasi bakanteng lote yan dati dyan, yung wala pa yung construction ng government na yan. Hindi ko lang sure kung anong klaseng construction to yung tinayo dito. Pero pagkakaalam ko parang extension yata to. Di ko lang matandaan kung anong klase MRT ba yan o anong klase yan. Basta dati dyan ako dumadaan. Pag papuntang Tambo, diretso lang yan. Sarado pa siguro sa ngayon. Pero kung sa mga nakakaalam, kayo lang nang sumubok dyan dumaan kung gusto nyo. Bali kumanan pala tayo dito kasi di tayo pwedeng dumaan doon kasi di natin alam kung bukas ba yung daanan doon sa pakaliwa. Dito tayo dadaan. Medyo makipot yung daan na dito kasi dahil dito sa construction ng government natin, para din naman to sa mga motorista, kaya malaking tulong yan para sa atin, lalong-lalo na sa mga commuters kasi mas makakasave tayo ng time yan pag natapos yan. Malaking tulong pag yan ay mapapakinabangan ng ating mga kapwa manlalakbay. Okay. Para din naman yan sa atin. Bali, tatagos na pala tayo dito sa may Quirino Avenue, tapos kakaliwa tayo dito. Ayan, dandahan lang tayo, kailangan clear yung area bago tayo tatawid. Pag kumanan naman tayo dyan, pabalik yan ng Las Piñas, sa Pote Road at saka Cavite.
pakaliwa tayo kasi papunta tayo ng Pasay, tsaka doon sa may Asiana, Manila. Pwede rin dito dadaan yung papuntang Manila area. Pag galing tayo ng Cavite, ito yung best way. O galing tayo ng Bacoor at tsaka papuntang Kawit, ito yung best way na dadaanan natin pag nakamotor tayo. Tsaka pala mga kapatid ng malalakbay, kung bago lang kayo sa aking channel, huwag yung kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para like kayo updated sa sunod pa natin mga uploads. Bali dito na, paputulin na natin ito yung video kasi nasa highway na tayo. Tapos may continuation ito at panoorin nyo na lang yung susunod natin ng mga uploads para dito sa video na to, para dito sa daanan kasi shortcut din to kaya i-upload natin to kompleto.